Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis ating update sa magilagan ng panahon ngayong araw ng Friday, ika-22 ng Mayo taong 2026. Base nga po sa ating pinakalitis satellite image, ang low pressure area na nating monitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 825 km east of southeast of northeastern Mindanao, na kung saan nagdudulot nga ito ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga localized thunderstorm na siyang nararanasan natin ng mga pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Especially po yan dito sa may silang bahagi ng Mindanao. Samantala, bukod nga po rito sa low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, mayroon din po tayong minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na Tropical Depression category, na kung saan kung ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo, ay bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Doming, ang pang-apat na bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026. At huling namataan po yan sa layong 2,800 km east of Mindanao, na kung saan nagdudulot nga rin ito ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga localized thunderstorm. At para naman sa magiging track ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility or sa magiging daan nitong bagyo na ating minomonitor na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, makikita nga po natin dito sa pinaka-satellite outlook natin or sa magiging landas nitong bagyo na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Makikita nga po natin na pagsapit ng Sabado or Linggo, bagya nga itong lalapit dito sa may silangang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility, especially dito sa may Mindanao, na kung saan inaasa natin na habang papalapit ito ng ating Philippine Area of Responsibility, bagya itong lalakas, pero posible nga itong umabot sa tropical storm category sa mga susunod na mga araw. At inaasa natin na habang ito ay malapit na or bago lumapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility, ay ganap na itong tropical storm category, na kung saan inaasa natin na may lakas na hangin na po yan, umabot sa 65 km per hour at umabot sa 95 km per hour ang kanyang pagbugso. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga nasabing area, na kung saan kung ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, inaasahan natin na magdudulot ito ng maulap na papurin at mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na yan dito sa may silang bahagi ng ating bansa, na kung saan kung ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ay bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Doming. Malala po sa ating mga kababayan sa mga banta ng posibleng malalakas na mga pag-ulan na posible ang localized flooding sa mga mababang lugar at posible rin ang pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar. Kaya naman palala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa may silang bahagi ng ating bansa, na maging alerto at updated sa mga panibago nating ulot panahon na ilalabas, na kung saan posible nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Base sa ating sa pinakasakop nitong cone of probability, na kung saan may tatlo tayong senaryo na posible nga itong mas bumaba pa ang track nitong bagyong ating minomonitor, na kung saan mas lalapit pa ito sa may silang bahagi ng ating bansa. Dahil dyan, yung sakop nitong hangin ay inasa natin apekto dito sa ating bansa, na kung saan posible nga tayong magtaas ng signal number 1 sa mga nasabing area kung ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at maapekto ng ating bansa, na kung saan pinaghahanda natin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa may area ng Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Region at Northern Mindanao. Kabilang na rin ang Leyte, Samar, Northern Samar, Biliran, Masbate, Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, at lalong-lalo na dito sa may area ng Hilagang Luzon, especially dito sa may Aurora, Isabela at Cagayan Valley Region, na kung saan inaasahan po natin kung ito ay mas lalapit, makakaranas po tayo ng mga maulap na papurin na sinasamahan ng mga pag-ulan,
na posible ang mga localized flooding sa mga babang lugar at posible rin ang pagkakaroon kasi ng landslide lalo na doon sa mga bundok na lugar. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat at pinaghahanda. Maging alerto at maging updated lang po tayo palagi sa mga ulat pa na namin ilalabas. Na kung saan nga rin po, base nga po sa ating tropical cyclone threat potential, pagsapit ng May 21 hanggang 27, makikita nga po natin na mayroon tayong nabuong bagyo or tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Na kung saan inaasahan natin na kikilos ito pahilagang kanluran sa mga susunod pang araw or lalapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagsapit po yan ng Linggo or Monday. Mas malapit na po yan sa ating Philippine Area of Responsibility na lubos natin pinag-iingat at pinaghahanda sa pagpasok nitong pinaghahanda po natin ang ating mga kababayan sa pagpasok nitong bagyo na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil posible nga itong mas malakas itong bagyo na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility bago tuluyan itong pumasok ng ating PAR. Na kung saan nga po makikita nga po natin sa outlook natin na inihila nga po nito ang hanging habagat, na kung saan inaasahan po natin dito sa may area ng Palawan na makaranas ng mga pag-ulan kung ito ay papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kabilang na rin dito sa may kanlurang bahagi ng Mindanao, Visayas, makaranas po ng mga pag-ulan lalong-lalo na dito sa may area ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, South Cotabato, Maguindanao, Lanao del Sur, Negros Occidental, Negros Oriental, Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, including Siquijor, Cebu, Bohol, at kabilang dito sa may area na Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, ay inaasahan natin makaranas ng mga pag-ulan na dahil po yan sa paghila ng hangin ng bagyo na ating minomonitor ng hanging habagat, dahil inaasahan po natin na babalik na nga po ang hanging habagat sa mga susunod na mga araw, lalong-lalo na pagpasok nitong bagyo nating minomonitor. Kaya naman maging alerto at updated po sa mga panibago naming ulat panahon naming ilalabas. Na kung saan nga po pagpasok nito ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible pang may kasunod nga po ito na panibagong posibleng mabuo dahil sa paghila nga po nitong hanging habagat nitong bagyo nating minomonitor sa may kanluran, ay inasa natin na posibleng makabuo pa ng panibagong low pressure area dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan na makita nga po natin pagsapit ng May 28 hanggang June 3 or sa mga susunod na buwan ay papasok na itong inasa natin panibagong low pressure area sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman inaanyayahan po natin na maging alerto at updated po sa mga panibagong naming ulat panahon naming ilalabas upang makapaghanda po tayo ng maaga at makaiwas tayo sa mga banta ng mga panganib kabuhayan, lalong-lalo na dito sa ating pamilya. Kaya naman dahil sa pinagsamang epekto nitong pagpasok ng inaasa natin na bagyo na papasok dito sa may silang bahagi ng ating bansa, inaasahan natin na mas lalakas pa ang hanging habagat na siyang makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may area ng Palawan at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao na siyang lubha nating pinaghahanda at pinag-iingat dahil sa posible ang mga localized flooding or mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nasabing area. Kung tuluyan na pumasok itong ating minomonitor na bagyo sa ating PAR, ay bibigyan na po natin ito sa local name na Bagyong Doming, na kung saan nga rin po base nga po sa ating pinaka-climatological track sa buwan ng Mayo, mayroon tayong mga inaasahan na mga dumadaan sa ating bansa, lalong-lalo na pakanluran, hilagang kanluran ang ating inaasahan na posible nga rin itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at lalapit sa may silangang bahagi ng ating bansa at bago tuluyan lumihis pa silangan. So makikita nga po natin sa pinaka-track natin sa buwan ng Mayo. Yan po yung tinatawag natin na daanan ng mga bagyo or mga nabubuong mga masamang panahon, low pressure area or bagyo sa buwan ng Mayo, na kung saan may inasan tayong dumadaan sa ating kalupaan or sa ating bansa na posible nga itong maglandfall dito sa may area ng Eastern Samar patungo sa may Samar, Masbate, Marinduque, kabilang ang Romblon, Batangas at Metro Manila kung ating inaasahan at bago tuloy itong mahilagang silangan ang kanyang pagkilos kung saan mahagi pa rin ito ang mga kababayan natin dito sa may area ng Batanes
Kaya naman lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mga senaryo na ganyan. So mas mainam na maging alerto at updated para magkapaganda po tayo at malaman po ninyo ang pinakalitis nating update tungkol sa magiging lagay ng ating panahon sa loob ng ating bansa. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon ngayong araw, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng maliwalas na panahon na kung saan pagsapit ngayong umaga at mamayang tanghali ay inaasahan natin makakaranas ng mga alinsangan pa rin na panahon na kung saan mas tumataas pa nga ang temperatura, lalo na dito sa may area ng Tuguegarao na umabot nga yan sa 25 hanggang 39 degrees Celsius ang ating nasang agwat ng temperatura dito sa nasabing area. Samantalang dito sa may Lawag, 25 hanggang 34 degrees Celsius, Baguio 18 hanggang 27 degrees Celsius, Metro Manila 26 hanggang 36 degrees Celsius ang ating nasang agwat ng temperatura. Tagaytay 27 hanggang 32 degrees Celsius, Legazpi 26 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Noong saan mataas pa rin ang ating inasang mga agwat ng temperatura kaya makakaranas tayo ng maalinsangang panahon lalo na pagsapit ng ngayong umaga at tanghali. Ngunit maging alerto rin po tayo pagsapit ng hapon at gabi dahil sa mga localized thunderstorm na dala nitong hanging easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling dito sa may dagat Pasipiko. Lalo na po yan dito sa may silangang bahagi ng ating bansa nanggagaling po yan. Na kung saan nagdadulot po yan ang maulap na paborin na sinasamahan ng mga biglaang buhos ng mga pagulan. Kung natapat sa inyo ang mga cloud cluster o yung mga kaulapan na makakaranas kayo ng mga pagulan na biglaan. Kaya naman possible pa rin ang mga localized floodings sa inyong mga lugar kung kayo ay matapatan ng fully developed na mga localized thunderstorm. Kaya naman maging alerto at updated lang po tayo. Kaya ugaliin magdala ng payong kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan at mainam na maging alerto at updated. Samantala para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Palawan, especially dito sa may Puerto Princesa at Calayan Islands, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng maalinsangang panahon o maliwalas na panahon sa umaga at pagsapit ng hapon at gabi, inaasahan natin makakaranas din ng bahagyang maulap na paborin na sinasamahan ng mga biglaang buhos ng mga pagulan or yung mga biglaang buhos ng mga pagulan dahil po yan sa mga localized thunderstorm na kung saan mas mainam na magdala lang po tayo ng payong para sa panangga lamang sa mga biglaang buhos ng mga pagulan. Samantala, para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Puerto Princesa, inaasahan po natin makakaranas ng umaabot sa 26 hanggang 34 degrees Celsius. Calayan Islands, 26 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Samantala, dito naman sa may Visayas, inaasahan po natin makakaranas ng maliwalas na panahon at makakaranas din ng biglaang buhos ng mga pagulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman maging alerto lang po at maging updated po tayo sa panibago naming ulot panahon namin ilalabas. Hanggang sa gayon, malaman po ninyo ang pinaka-latest update ukol sa magiging panahon sa ating lugar. Na kung saan inaasahan pa rin po natin ang agwat ng temperatura ng mabot ng 26 hanggang 33 degrees Celsius sa may Tacloban, Iloilo 25 hanggang 34 degrees Celsius, Cebu 27 hanggang 34 degrees Celsius ang ating agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, dahil nga po sa epekto nitong low pressure area na ating minomonitor, ngayong araw inaasahan natin makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may area ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte, kabilang na rin ang Davao Region na kung saan sa area naman po yan ng Compostela Valley, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental na kung saan inaasahan natin makakaranas na maulap na paborin ngayong umaga na sinasamahan ng mga biglaang buhos ng mga pagulan. Dahil po yan sa epekto nitong low pressure area nating minomonitor na siya nagdadulot na maulap na paborin na sinasamahan ng mga localized thunderstorm. Kaya naman, ugaliin pa rin magdala ng payong kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan. At maging alerto dahil sa possible po ang mga localized flooding or mga banta ng mga pagbaha sa mga mababang lugar. Samantalang sa mga nalabing bahagi pa ng Mindanao, inasa natin makaranas ng maliwalas na panahon sa umaga. Ngayong umaga at pagsapit ng tanghali, posible na makaranas ng bagyang maulap na paborin na sinasamahan na rin ng mga biglaang buhos ng mga pagulan. Lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Cagayan de Oro,
Nasaan po natin makakaranas ng malinsangan pa rin na panahon na umabot sa 26 hanggang 32 degrees Celsius. Davao 26 hanggang 32 degrees Celsius. Zamboanga Peninsula 24 hanggang 34 degrees Celsius ang ating nasa agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagi ng panahon para sa ating seaboard, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat na lang po dahil sa inaasahan natin na posibleng pumasok ang bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na siyang magpapataas ng alon ng ating karagatan, lalong-lalo na dito sa may silang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan malaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayan mga isda at mga pumapalaot, na kung saan mayroon lang po tayo inaasahan na slight to moderate ang magiging taas ng mga pag-alon o yung umaabot lamang po yan sa 1.6 ang taas ng mga pag-alon ng ating karagatan. Kaya naman ligtas pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayan, ngunit maging alerto at updated sa mga susunod na mga araw dahil sa posible na nga rin ang pagtaas ng mga alon ng ating karagatan. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Friday, ika-22 ng Mayo taong 2026. Ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto at updated sa mga panibago naming ulat pa naming ilalabas. Thank you and God bless us all. Don't forget to subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago nating ulat pa naming ilalabas.